Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kami po'y lubos at labis na nagagalak at kasama namin kayo sa hapong ito upang sambahin ang ating nag-iisang tunay na Diyos na sama-sama. Gayon din po, nagagalak kami para sa mga kasama natin online, nasaan man kayo, anong oras. Kami po ay natutuwa't kasama namin kayo sa pagsamba sa araw na ito. Sabi po sa Psalm 121 verses 3 and 4, He will not let your feet be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep. Napakagandang pangako po sa salita ng Panginoon. Iba't iba po tayo ng lakbayin. Yung iba po sa atin may mga pasanin o kabigatan. Isa pong pangako na nagsasabi ang Panginoon ang may hawak ng lahat ng bagay. Siya po ang ating matibay na nasandigan, kublihan, ang ating kinatatayuan. Kaya't sama-sama natin siyang sambahin sa araw na ito ng may buong pagtitiwala at pananalig sa kanyang kabutihan at katapatan. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa inyong salita. Naririto po kami, Panginoon Ama, at alay ang aming mga buhay. Sinasamba ka namin at dinadakila, O Diyos, kayo lamang, wala ng iba. Ihanda mo po ang aming puso, Panginoon, maging bukas ang aming isip at mga tenga upang marinig ang inyong mensahe at taos puso itong sundin. Inaalay sa inyo ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay babasa ng banal na kasulatan. Ang ating pong teksto sa hapong ito ay matatagpuan natin sa Joshua chapter 16. Babasahin po natin ang verses 1 to 4, verse 10, tapos chapter 17, verses 12 to 18. Sa atin pong mga Pew Bibles, nasa page 230 po siya. Page 230. So sa mga Pew Bibles po natin. Joshua chapter 16, verses 1 to 4, verse 10, tapos chapter 17, verses 12 to 18. Tayo po'y tumayo at magbigay galang sa pagbasa ng banal na kasulatan ng ating Panginoong Diyos. Chapter 16, verse 1. The allotment of the people of Joseph went from the Jordan by Jericho, east of the waters of Jericho, into the wilderness, going up from Jericho into the hill country to Bethel. Then going from Bethel to Luz, it passes along to Ataroth, the territory of the Archites. Then it goes down westward to the territory of the Japletites, as far as the territory of lower Beth-horon, and then to Gezer, and it ends at the sea. The people of Joseph, Manasseh, and Ephraim received their inheritance. However, they did not drive out the Canaanites who lived in Gezer. So the Canaanites have lived in the midst of Ephraim to this day, but have been made to do forced labor. Chapter 17, verses 12 to 18. Yet the people of Manasseh could not take possession of those cities, but the Canaanites persisted in dwelling in that land. Now, when the people of Israel grew strong, they put the Canaanites to forced labor, but did not utterly drive them out. Then the people of Joseph spoke to Joshua, saying, Why have you given me but one lot and one portion as an inheritance, although I am a numerous people, since all along the Lord has blessed me? And Joshua said to them, If you are a numerous people, go up by yourselves to the forest, and there clear ground for yourselves in the land of the Perizzites and the Rephaim, since the hill country of Ephraim is too narrow for you. The people of Joseph said, The hill country is not enough for us, yet all the Canaanites who dwell in the plain have chariots of iron, both those in Beth-shean and its villages and those in the valley of Jezreel. Then Joshua said to the house of Joseph, to Ephraim and Manasseh, You are a numerous people and have great power.
You shall not have one allotment only, but the hill country shall be yours. For though it is a forest, you shall clear it and possess it to its farthest borders. For you shall drive out the Canaanites, although they have chariots of iron, and though they are strong. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang salita sa ating mga puso't isipan. Tayo po'y saglit na manalangin. O Panginoong Diyos, kayo po ang magpala sa aming sa hapong ito sa pamamagitan ng inyong banal na salita. Gawin niyo po na ito ay maunawaan namin at higit sa lahat na aming masunod ang mga mensahe at leksyon na aming matututunan mula sa inyong banal na kasulatan sa hapong ito. Kayo po magpala sa amin upang kami ay makasunod sa inyo. Ito ay ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayo makaupo. Nagpapatuloy po tayo sa ating serye sa Joshua na pinamagatan nating Take Hold of What God Has Given. Ang title po ng ating mensahe ngayong hapong ito, Bakit hindi natin makamit ang ipinangako na ng Diyos? Bakit nga ba hindi natin makamit ang pinangako na ng Diyos? Titingnan po natin yung mga verses na ating binasa. Actually, 2 chapter po sa Joshua ang ating aaralin, pero hindi naman natin iisa-isahin lahat, ngunit titignan lang po natin yung mga highlights. Nung nakaraan po, nakita natin ang makapangyarihan, ang matapat, ang masunuring buhay ni Caleb ng tribo ng Judah. Ang wika, he wholly followed the Lord, the God of Israel. Kaya niya nakuha ang Hebron, ang kanyang hiningi na mana. Ito ang pinangako sa kanya ng Diyos sapagkat isa siya dun sa 2 espiya na hindi nag-discourage sa bayang Israel. Sa 12 po silang spies, naalala niyo, sa Numbers 13 and 14, pinapunta po sila sa Promised Land ni Moses. At itong 12 spies na ito, 10 sa kanila ang nag-report ng nakakatakot na report. Totoo naman po, sabi nila maganda yung lupa, maganda ang prutas, ngunit napakalalaki ng mga tao sa lupain ito, mga higante hindi natin kayang talunin. At dahil sa kanilang report, inatakot po ang mga tao ng Israel. At ayaw po nila magpatuloy. Dahil po doon pinarusahan ng Diyos ang bayang Israel. At yung buong henerasyon na yon na ayaw magtuloy sa Promised Land, ay sinabi niya, kayo'y mamamatay sa ilang, sa wilderness. Itong buong henerasyon na ito. At hindi kayo makakapasok sa Promised Land. Alam nyo, nung ginawa po nila ito, nasa Kadesh Barnea sila. Nasa southern portion sila ng Promised Land. Galing sila ng Egypt. Kung titignan po ninyo, kung nagtuloy po sila mula sa Egypt hanggang sa Kadesh Barnea, at kung nagtuloy sila sa Promised Land, 11 days lang po ang layo na kanilang dapat tinahak. Pero dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya sa Diyos, at sa ayaw nilang sumunod, sa kanyang utos, na kung sila'y pumasok na sa Promised Land, naniwala sila dun sa 10 spies, na negative ang report, sila po ay nagpaikot-ikot sa wilderness ng 40 taon. 1 year for every day, 1 year for every day na hindi sila sumunod sa kanya. 40 years po sila sa wilderness. At dahil dun sa report ng 10 spies. Pero may 2 espiya, si Joshua at si Caleb. No? Sila lang po yung minority report. Ang sabi nila, hindi kaya natin yung mga taong yon. Dahil nasa panig natin ng Panginoon, tayo magpatuloy. Pero wala pong nakinig sa kanila. Dahil po sa katapatan ng 2, si Joshua, alam na natin, ginawang pinuno ng Israel. Si Caleb, binigyan siya ng mana sa lugar na Hebron. Kanyang kinlaim itong mana na ito, na pakinggan natin po yung storya ng buhay niya nung last time. At kanyang kinuha itong manang ito. Ang wika nga ng storya sa Joshua chapter 15, siya po ay 85 years old na. 40 years old siya nung siya ay naging espiya at nangyari itong nangyaring kaguluhan sa ilang. 45 years siya naghintay, therefore, 85 years old na po siya nitong mga bagay na ito. At sa kanyang katandaan, 85 years old, kanya pong na-claim ang Hebron
Kinalaban po niya ang mga higanting naroon. Yung mga higanting kinatakutan ng taong ng bayang Israel, no, 45 years ago, ang kanyang tinalo. Sabi sa Joshua 15:13-14. And Caleb drove out from there the 3 sons of Anak. Ito po yung lahing puro higante. Sheshai and Ahiman and Talmai, the descendants of Anak. So yung mga kinatakutan nila noon, ang ginera ni Caleb. 85 years old na po siya. Ilan po sa inyo dito ang 85 years old na? Wala, no? Mas bata pa tayo lahat kay Caleb. So dapat mahiya tayo, kung tayo na mas bata, takot ng kumilos para sa Panginoon. So mga kapatid, yan po yung pinag-aralan natin ng huli. Sa chapter 15, nakita natin dito yung allocation ng lupa para sa tribe of Judah. Tapos nag-end po yung chapter 15 sa verse 63. Pag binasa niyo po yun, marami pong mga strange names, mga mahirap i-pronounce, no? Pero yan po ang lahat ng binigay sa Judah. Ang Judah po kasi ang pinakamalaking tribe. 76,000 po sila. Sila po yung warrior tribe. Sila po yung leadership tribe. Sabi sa Genesis 49:10, the scepter shall not depart from Judah, sapagkat sa kanila magmumula ang Mesias. At sila ang pagmumula ng lahat ng hari ng Israel. No? So sila ang warrior tribe, sila ang kingly tribe. Sila po binigyan sa kanila yung pinakamalaking portion ng lupa sa southern part ng Israel. Tapos, ang kahuli-huli dun sa chapter 15, ang sabi doon, but the Jebusites, the inhabitants of Jerusalem, yung po ang capital city ngayon ng Israel, the people of Judah could not drive out. So the Jebusites dwell with the people of Judah at Jerusalem to this day. Makikita po natin dito sa storyang ito na marami po sa Israel ayaw nilang sundin yung utos ng Panginoon na paalisin nyo lahat yung mga taong yan at inyong patayin dahil sila ay tumatanggap ng paghusga ng Diyos dahil sa 430 years nilang hindi pagsunod sa Diyos, hindi pananambahan sa Diyos at pananambahan sa mga Diyos-Diyusan. Itong mga taong ito, yung mga Canaanites, sila po ang nagpopularize ng mga occultic practices, yung pagsasacrifice ng mga maliliit na bata sa Diyos na si Molech. Pinapatay nila, sinusunog nila, ganyan po kasama itong mga taong ito. Kaya sila ay hinusgahan ng Diyos at ang instrumento ng paghuhusga ng Diyos ay ang Israel. Kaya nandito na po tayo, nasa chapter 16 na po tayo. Dito naman po sa chapter 16 and 17, ina-allocate ang lupa para sa Ephraim and Manasseh. Ang sabi ng Bible Knowledge Commentary, the powerful house of Joseph, made up of the tribes of Ephraim and Manasseh, inherited the rich territory of central Canaan. Because Joseph kept the whole family alive during the famine in Egypt. Naalala niyo yung kwentong yun, di ba? Si Joseph na ibinenta ng kanyang mga kapatid bilang isang alipin, ang naging instrumento ng Diyos upang siya ay sumikat sa loob ng Ehipto, maging prime minister at maging instrumento para maligtas ang marami sa epekto ng famine. Dahil po doon, no, Joseph kept the whole family alive during the famine in Egypt. The patriarch Jacob ordained that Joseph's 2 sons, Ephraim and Manasseh, should be made founders and heads of tribes with their uncles. Sa Genesis 48:5 po, ganito po ang sinasabi. And now your 2 sons who were born to you in the land of Egypt, sabi ni Jacob kay Joseph, before I came to you in Egypt, they are mine. Ephraim and Manasseh shall be mine, as Reuben and Simeon are. Ngayon, yung pagkakasabi po dito, Ephraim and Manasseh, baliktad po ang order. Kasi ang mas nakatatanda po si Manasseh. Si Ephraim po ang mas batang kapatid. Siya po, si Ephraim, ang binayaan ni Jacob na parang magkaroon ng birthright. Hindi si Manasseh. No? Sabi nga ni Joseph, nagreklamo siya, Dad, mali yata ang binasbasan mo. Kasi kinross niya yung kamay niyang kanan ang binigay niya kay Ephraim. Sabi niya hindi. Talagang si Ephraim ang kalooban ng Diyos na maging mas sikat kisa sa kapatid niyang si Manasseh. At in fact, sa Isaiah 7, binabanggit ng Israel, ang description sa Israel,
Imbis na Jacob or Israel, ang pangalan niya ay Ephraim. So meron dumating ang panahon na yung tribe ng Ephraim ang parang naging pangalan mismo ng Israel. So ganun po ang kalooban ng Diyos. Unfair ba yun? Alam niyo, di ba, si Jacob mismo. Siya ay pangalawa sa magkambal. Di ba? Pero ang binasbasan ng Diyos na magkaroon ng birthright, yung birthright ng panganay, ay si Jacob, hindi si Esau. Di ba? Si Joseph mismo. Si Joseph po ay number 11 sa 12 sons of Israel. No? So second siya sa bunso. Pero siya ang nakatanggap ng double portion na dapat sanay tanggapin ng panganay na si Reuben. No? Si Judah, number 4 sa 12 sons of Israel. Siya rin po ang nakatanggap ng mas malaking lupain. Dahil ang kalooban ng Diyos ay kumikilos sa buhay ng mga tribong ito. So, yan po ang ibinigay ng Diyos sa kanilang dalawa. Papakita ko po ngayon yung mapa para makita nyo po kung gaano kalaki ang lupain ni Manasseh at saka ni Ephraim. Nakikita nyo yung dilaw dito sa side na to. Eastern side yan ng Jordan. Yan. Buti may araw na ngayon. Si Manasseh po yan, yung sa eastern side ng Jordan. Sa western side, meron din pong lupa si Manasseh. So dalawa ang kanyang portion. Tapos yung nasa gitna na yan, si Ephraim. Yan pong gitna ng Kanaan ang pinaka-fertile sa buong lupa. Kaya wala sila dapat ireklamo. Pero mamaya magre-reklamo sila. Papakita ko sa inyo. So nais ng Diyos na makamit ng bawat mananampalataya ang lahat ng pagpapalang espiritual natin kay Kristo Jesus. Yan po ang sinabi ni Pablo sa Ephesians 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. Kung ang Israel, kung ang Ephraim at Manasseh ay pinagbigyan ng Diyos ng napakagandang lupain, simbolo po yan, isang larawan po yan, ng ibinigay ng Diyos sa atin na kaligtasan kay Kristo Jesus. Ngunit itong kaligtasan na ito, itong buhay na ito kay Kristo Jesus, ay atin na, pero dapat nating angkinin. Atin na ang kagalakan ng pagiging ligtas at tiyak ng kalangitan. Ngunit yung kagalakang yan ay dapat nating angkinin at isabuhay sa ating pang-araw-araw na buhay. So, ganun po ang dapat yung isipin dito. Bakit ba hindi matamasa ng lubos ng ibang mga mananampalataya ang ipinangako na ng Diyos? Bakit nga ba? Meron tayong makikita na ilang sanhi nito sa kwento ng pamamahagi ng lupa dito kay Ephraim at kay Manasseh. Meron pong kwento dito at meron pong mensahe para sa ating lahat. Merong tatlong dahilan kung bakit hindi nila ganap na makamit ang ipinangako ng Diyos sa kanila na maaari ring mangyari sa atin ngayon. Tandaan ninyo, pag nag-fast forward po kayo ngayon, si Manasseh sa eastern side, ang kanilang lupa doon ay pag-aari na ng Syria at ng Jordan. Si Manasseh at Ephraim sa western side, ang kanilang lupain na yon, ang karamihan ng lupa nila ay pag-aari na ng Palestina. At isang maliit na strip na lang ng Israel ang nasa ilalim ng control ng Israel. Yan po ang pinag-aawayan nila ngayon. So hanggang ngayon, hindi makamit ng Israel ang kanilang pinangakong lupa sapagkat merong tatlong dahilan. Makikita natin isa-isa. Una, pagsuway sa mandato ng Diyos. Nabasa natin kanina sa Joshua chapter 16 verse 10, ang ganito. However, they did not drive out the Canaanites who lived in Gezer. So the Canaanites have lived in the midst of Ephraim to this day, but have been made to do forced labor. Itong Gezer, bago nila nakuha ito at natalo, First Samuel na po, First Kings na po. At ang tumalo sa kanila, hindi Israel, kundi ang army ng Ehipto. Na-capture nila ang Gezer. So ganong katagal na panahon, hindi nila nakamit itong lupang ito. Kasi, they did not drive out the Canaanites who lived in Gezer.
At tapos makikita natin sa chapter 17, sa verses 12 to 13, si Ephraim po yun. Hindi niya nakuha lahat. Hindi niya na-drive out. Pangalawa, sa chapter 17, verses 12 to 13, yet the people of Manasseh, si Manasseh naman, could not take possession of those cities, but the Canaanites persisted in dwelling in that land. Now, when the people of Israel grew strong, lumakas pa sila. Dapat napalayas na nila, di ba? Anong ginawa? They put the Canaanites to forced labor but did not utterly drive them out. Bakit kung sinabing disobedience yon sa mandato ng Diyos? Lalahanin natin na ang inutos ng Diyos sa Israel ay ibang-iba sa kanilang ginawa. Una sa lahat, sa Deuteronomy chapter 7, sa verses 1 to 6, hindi ko po babasahin lahat. Ang wika dun sa verse 2, and when the Lord your God, Deuteronomy 7:2, gives them over to you, and you defeat them, then you must devote them to complete destruction. Yun po ang utos ng Diyos. You shall make no covenant with them and show no mercy to them. You shall not intermarry with them, giving your daughters to their sons or taking their daughters for your sons. For they would turn away your sons from following me to serve other gods. Then the anger of the Lord will be kindled against you, and He would destroy you quickly. Pag pumunta po kayo sa Judges, sa chapter 3, sa verses 5 and 6, ganito po mababasa niyo. So the people of Israel lived among the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. Dapat dapat lilipulin nila lahat to. Pero panahon na ng Judges, patay na si Joshua, they still lived among them. Tapos verse 6, and their daughters they took to themselves for wives, and their own daughters they gave to their sons, and they served their gods. Yung maliit na disobedience ng Ephraim, yung maliit na disobedience ng Manasseh, hindi nila sinunod yung utos ng Diyos. Ang resulta po, sila po ay napariwara at lalong napalayo sa Diyos. Mga kapatid, anong matututunan natin dito? Kung minsan po meron tayong mga maliliit na kasalanan at kahinaan na ating inaalagaan, na ating inaaruga, na ating kinikimkim. Ayaw nating ipaalam sa Diyos. Alam naman ng Diyos. Ayaw nating isuko sa Kanya. Kasi enjoy natin yung mga kasalanan na iyon. Hindi ko alam kung ano yun. No? Maaring isang pagkaalipin ninyo sa mga bagay. Kung minsan tayo ay inaalipin ng ating mga telepono. Sigurado ako habang nagsisermon ako sa inyo ngayon, yung iba sa inyo nag-i-scroll sa Instagram at Facebook. At hindi kayo nakikinig sa sinasabi ko na mula sa salita ng Diyos. Tama ba? Meron ba tinamaan? Meron. Sakit, no? Sakit. Kasi totoo. Maaaring maliit na bagay, Pastor, kasi napaka-boring mo. Diba? So, kailangan kong i-entertain ang sarili ko. Habang ang tagal-tagal mo nagsasalita, kung ano ng pangalan na sinasabi mo dyan, nagaling sa Old Testament. So, nasa-scroll na lang ako. Maaaring maliit na bagay lang, pagkaalipin sa ating telepono, pero dyan po nag-uumpisa ang pagpapanood ninyo ng hindi nyo dapat pinapanood, ang pagbasa ninyo ng hindi nyo dapat basahin. Diyan pumapasok ang demonyo sa inyong isipan at puso. Maliit na bagay, lalaking sunog. Alam nyo, sumunod din naman ang Israel nung panahon ni Joshua. Kasi nung kanilang nakonquer ang Jericho, sa Joshua chapter 6 verse 21, ang sabi noon, then they devoted all in the city to destruction, both men and women, young and old, oxen, sheep, and donkeys with the edge of the sword. Tapos nung kanilang na-defeat yung mga southern kingdoms, naalala niyo yung 5 hari na nagbuklod-buklod para talunin ang Israel? So Joshua chapter 10 verse 40, ang wika doon, so Joshua struck the whole land, the hill country, and the Negev, and the lowland, and the slopes, and all their kings. He left none remaining, but devoted to destruction all that breathed, just as the Lord God of Israel commanded. So sumunod naman sila, pero hindi lubos. Kasi merong incomplete
obedience. Alam nyo, ang incomplete obedience equals disobedience. Ang hindi lubos na pagsunod sa Diyos, yung konti lang, ay disobedience. Sa Joshua 11:22, tinalo daw nila ang Anakim. Pero, there was none of the Anakim left in the land of the people of Israel. Only in Gaza, in Gath, and in Ashdod did some remain. So may tinalo sila, pero meron silang binuhay. Ito yung mga higante, yung mga Anakim. Naalala niyo kung saan galing si Goliath na nakalaban ni David? Ang tawag sa kanya, Goliath of Gath. Sino yung tinira nila dito? Gath. So, naging kalaban nila in the future. Maliit na bagay, maliit na hindi pagsunod, naging malaking sunog sa future. Hindi ganap na sinunod ng 2 tribo na ito ang mandato ng Diyos. At ito ay kanilang pinagsisihan sa huli. Hindi ito dahil sa hindi nila kaya, kundi dahil ayaw nilang gawin. Kasi kaya nila eh. Bakit ko alam na kaya nila? Natalo nila ang Jericho. Natalo nila ang Ai. Natalo nila yung 5 hari ng Southern Kingdom. Natalo nila lahat ang 10 hari ng Northern Kingdoms. Hindi ba lumaban sila kahit sa mga armies na may chariot? Ngunit ang nangyari, nagpaulan ng malalaking hailstone ng Panginoon mula sa langit. At ang tinamaan lang, yung kalaban nila. Hindi ba nataranta ang mga kalaban nila sa tuwing sila'y makikipaglaban? Sapagkat ginawa yun ng Panginoon para sa kanila. So ang lumaban para sa kanila, mga kapatid, ay ang Diyos. Kaya alam natin, na kaya nila. Ang problema, ayaw nila. Ayaw nilang sumunod. Siguro tumanda na si Joshua. Kasi ang sabi sa chapter 13, verse 1, Now Joshua was old and advanced in years, and the Lord said to him, kala mo, encourage siya ng Panginoon. Ano? Kasi matanda na siya in advanced in years. And the Lord said to him, You are old and advanced in years. Grabe ang Diyos, no? Diretso siya. Hindi siya nagpaligoy-ligoy. Sabi niya, Joshua, matanda ka na. At tumanda na siguro si Joshua, baka nag-weaken ng kanyang leadership at yung kanyang mga ibang kasama, ang mga katribo pa niya. Si Joshua po ay taga Ephraim. Galing po siya sa Ephraim. Makikita natin po yun sa Numbers 13, chapter 8, verse 8. Si Hosea po ay galing sa tribe of Ephraim. Si Joshua po yun. Yung mga katribo niya, siguro, tinamad, ayaw nang makipaglaban, ayaw nang mahirapan, hindi naman nila kayang talunin siguro. Kaya nila, pero ayaw na nilang sumunod sa Diyos. They took the easy way out. Nag-compromise sila. Ang ginawa nila, kanila na lang ginawang forced labor. Katulad ng mga taga-Gezer, katulad ng mga Jebusites, katulad ng mga hindi tinalo ng Manase, yung Canaanites. Ito yung mga taga-Bethshean, yung mga taga-Taanak, hindi tinalo ng Manase. At ginawa na lang nilang forced labor. Pag forced labor kasi, hindi nila binabayaran, datapwat mas marami silang pera. No? Kasi pagka walang cost, puro revenue, ang laki ng profit. Di ba? Ganun po ang nangyari. Nag-compromise sila dahil mas madali na hindi sumunod sa mandato ng Diyos. Ginagamit ang Diyos ng Diyos ang Israel upang husgahan at parusahan itong mga bansang ito na 430 plus years na niyang hinihintay na manambahan sa Kanya. Ang tagal din ng pasensya ng Diyos. Ngunit may hangganan. At dahil nga dito, hinusgahan niya ang Hivites, Hittites, Jebusites, Girgashites, Canaanites, lahat po sila. At ang instrumento niya ng paghuhusga ay ang armies ng Israel. Hindi nila sinunod ang mandato ng Diyos. Pangalawa, yung kanilang pagkawalang kasiyahan sa kaloob ng Diyos. Pagkawalang kasiyahan sa kaloob ng Diyos. Siguro mas maintindihan niyo sa Ingles.
discontent about the gift of God. Hindi sila nakontento. Tignan nyo yung chapter 17, verse 14. Then the people of Joseph spoke to Joshua. Sino yung people of Joseph? Tandaan niyo, si Joseph naging 2 tribe. So may 12 tribes of Israel. Si Joseph, isa lang doon. No? So, tinanggal siya ng Diyos, yung 2 anak niya, ginawa niyang tribo. So, 13 tribes ngayon. Pero hindi niya binigyan ng allocation ang Levites. Chapter 14, makikita natin yun. The Levites were not given any land. No? So, yung 13 naging 12 ulit. Si Joseph, ang ibig sabihin dito, si Ephraim and Manasseh yun. Naging isang boses na lang sila. Ang sabi nila, why have you given me but one lot and one portion as an inheritance? So me, why have you given me? Naging isang boses na lang si Ephraim at si Manasseh. No? I am a numerous people since all along the Lord has blessed me. Nasi-sense nyo ba na parang ang yabang nung dating? Di ba? Bakit hindi mo ako binigyan ng mas malaking lupa? Napakadami namin. Tingnan nga natin kung marami nga sila. Huwag nyo nang buksan. Numbers 26. Tinala ko na po yung mga numero. No? Nag-accounting po ako ng konti. Si Reuben, 43,730. Si Simeon, 22,200. Si Gad, 40,500. Si Judah, ang pinakamalaki, 76,500. Si Issachar, 60,000. Si Manasseh, 53,000. Si Ephraim, 32,000. So, 85,000 silang dalawa. Bahagya lang sila mas malaki sa Judah. Si Benjamin, 45,000. Si Dan, 64. Si Asher, 53. Si Naphtali, 45,000. Balik natin doon sa mapa. Paalala ko sa inyo kung anong itsura ng mapa at kung gaano kalaki. O, tingnan nyo nga. Kung maliit ang nakuha ng Manasseh at Ephraim. Nakikita nyo ba? Na majority ng lupa napunta kay Judah sa south at kay Manasseh sa gitna at kay Ephraim. Pero anong reklamo nila? Ang reklamo nila, I am a numerous people since all along the Lord has blessed me. Why have you given me but one lot and one portion? One lot ba yun? Ang laki-laki nga ng lupa nila eh. Alam niyo kung ano ito? Ito ay entitlement. Ang feeling nila, dahil sila ay pinagpala ng Diyos, sikat na sila. Dahil sila ay lumaban para sa Diyos, sikat na sila. Tandaan niyo si Manasseh, no? Gusto na niyang lumugar doon sa east of the Jordan. Pero pumayag siya na mag-cross at makipaglaban, tumulong sa Israel. No? So sa feeling niya, oy, marami na ako nagawa. Dapat mas malaki ang akin. Malaki na nga yung kanya eh. Ang tawag po natin doon, sense of entitlement. Hindi po katulad dito nung yung hiling ni Caleb, di ba? Sa Joshua 14. Sabi niya, naging tapat ako sa iyo, Panginoon, pinangakuan mo ako ng mana, kinukuha ko na ngayon. At hindi ko naman hinihintay na ibigay mo sa akin on a silver platter, ipaglalabang ko yung mana ko. At 85 years old, nakipagdigmaan siya sa mga anakim at tinalo niya yung kinatatakutan ng Israel. At kanyang kinuha ang kanyang mana. Kanya na yun, ha? Pero inangkin niya sa pamamagitan ng kanyang paglakad sa pananampalataya. Itong mga to, binigyan na sila ng napakalaking mana, hindi pa sila kontento. Wala kayong pinagbago, mga kapatid, sa isang kahilingan na mula sa pagmamataas. Hindi talaga makakabuti ito sa kahit na sinong mananampalataya. Wala yung pinagkaiba sa iba sa atin siguro. Ikaw, wala po akong pinatatamaan, so bato-bato sa langit, no? Yung iba sa atin siguro, iniisip nyo, matagal na ako naglilingkod. Bilang usher, bilang choir, bilang musikero, bilang deacon, bilang elder, bilang pastor. Tapos pag nakaranas kayo ng paghihirap, Panginoon, bakit? Anong nagawa ko sa iyo? Hindi ba puro kabutihan lang ang nagawa ko para sa iyo? Alam niyo, ganyan po ako noon. 2006, namatayan po ako ng daughter. Buhay na buhay siya ng isang araw, sa kinaumagahan patay na po siya. 6 months lang po ang tanda niya. Yung aming first na adopted daughter. Mahal na po namin kahit na 3 months pa lang po sa amin.
Ang pangalan po niya si Hannah. Hannah Bethany. Yan po ang pangalan niya. Kinuha po siya ng Panginoon. Ano ang sabi ko? Lord, bakit naman? Naglilingkod naman ako sa iyo. Naku, ang yabang ni Pastor BJ. Para namang meron kang nagawa at naibigay sa Panginoon na napakalaki. Para kang may patago sa Kanya. Wala tayong ginawa na hindi nagmula sa Panginoon. Wala tayong karapatan. Kahit na tanungin siya kung bakit. Alam niyo kung sino yung una nagtanong na bakit? Bakit mo ako pinahihirapan? Si Job. Si Job. Alam mo sinagot siya ng Diyos? Magmula sa Job 38 hanggang sa Job 42. 5 chapter ang sagot sa kanya ng Diyos. Ang summary sino ka ba? Nandoon ka ba nung ginawa ko ang mundo? Nandoon ka ba nung inawitan ako ng mga anghel? Nandoon ka ba? Nandoon ka ba? Wala sa noon. Wala tayong karapatan na tanungin ng Diyos. Wala tayong karapatan na mag-demand sa Panginoon. Pero itong si Ephraim at si Manasseh, akala nila meron sila. At dahil doon, hindi sila nakontento sa binigay sa kanila ng Diyos. Ano na ba ang natanggap natin mula sa Panginoon? Una sa lahat, kaligtasan kay Kristo Jesus. Pangalawa, isang pangako, that I will never leave you nor forsake you. Pangatlo, isang pagpuno ng lahat ng ating pangangailangan. Philippians 4:19. And my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Ang dami na nang binigay ng Panginoon sa atin. Yun lang kaligtasan. Higit na sa sapat. Wala na tayong karapatan na humingi pa, but He has given us all spiritual blessings in the heavenly realms. Ephesians 1:3. Napaka-generous po ng ating Panginoon sa atin. Binigay na niya lahat yon. Kung minsan, mareklamo pa tayo. Lalo na pag tayo nahihirapan. Siguro, nagkaroon ng sakit. Siguro, merong isang minamahal na lumisan. Siguro, nagkulang ang ating tinatangkilik at meron tayong mga pangangailangan na hindi natin natutupad. Siguro, nagdadaan tayo sa mga kahirapang ganun. Ang una natin tanong, bakit, Panginoon? Huwag na po kayo magtanong, wala po tayong karapatan. Kailangan nating tanggapin at makontento sa ibinigay na sa atin na Diyos. Napakarami na niyang ibinigay sa inyo. Kung bibilangin niyo po yung ibinigay na niya, at huwag niyong bibilangin yung gusto ninyo, kundi yung ibinigay na niya. No? Baka meron kayong asawa na tapat, na naglilingkod sa inyo, mga kapatid na tumutulong sa inyo, mga kaibigan sa church na palagi ninyong kaakbay. Baka binigay na ng Panginoon ang sapat na pangangailangan ninyo, kaya lang marami pa kayong gusto na iba. Binigyan na kayo ng Samsung na S22, gusto nyo ng S23. Tapos pagka hindi nyo nakuha, Panginoon, bakit? Alukuhan, di ba? Alukuhan, mga kapatid. Napakayaman ng Panginoon sa atin. Binigay na niya lahat. Pero tayo, wala tayong kasiyahan sa Kanya nang binigay. Pangatlo, pagduda sa kasapatan ng Diyos. Sa verse 17 at chapter 16 pala ng chapter 17, nag-uusap ngayon si Joseph at yung mga tao ni Joseph, si Ephraim at Manasseh at si Joshua. Ang sabi ni Joshua sa verse 15, so sabi nga nila, why have you given me only one? Hindi nga one eh. Laki-laki nga ng binigay. Tapos ang sagot ni Joshua, mabait pa nga si Joshua eh. Kung ako si Joshua, pinaulanan ko sila ng bato galing sa langit. Bait siya eh. Sabi niya, if you are a numerous people, ibinabalik niya ngayon yung pinagyayabang nila. If you are a numerous people, go up by yourselves to the forest, and there clear ground for yourselves in the land of the Perizzites and the Rephaim, since the hill country of Ephraim is too narrow for you. Ganun ba? Kulang pa ang binigay sa inyo? Meron pa naman dyan. Kaya lang, kailangan nyo magpawis ng konti. Kailangan nyo manalig sa kalakasan ng Diyos. Kailangan nyo ipaglaban. Kailangan nyo idigma. Ang sabi nung mga Ephraim at Manasseh ay ganito. The hill country is not enough for us. Yabang talaga. Parang gusto niyong patusin, Di ba?
Yet all the Canaanites who dwell in the plain have chariots of iron, both those in Beth-shean and its villages, and those in the valley of Jezreel. Alam ko na kung ano problema. Takot sila. Takot sila dun sa chariots. Ang gusto nila, yung mga cities na gawa na. Yun yung pinangako ng Diyos sa kanila, that you will live in cities that you did not build. You will draw water from wells you did not dig. You will enjoy the fruit of the vines that you did not plant. May pangakong ganyan ng Panginoon sa kanila sa Deuteronomy. Yun ang inaasahan nila. Ayaw nilang magpawis. Yun ang problema. Tsaka ang problema, takot sila. Hindi nila pinakinggan yung mabuting payo ng katribo na nila na si Joshua. At hindi tuloy nila natamo ang pagpapala ng pananampalataya, katulad ni Caleb. Kundi nagpatalo sila sa kanilang mga takot, sa kanilang mga pagkatakot. If you are a numerous people, sabi ni Joshua, kung marami nga kayo, kunin nyo. Ang yabang-yabang nyo. Pero pagka sinabi ko sa inyo, kunin nyo, wala kayong K. Diba? Pero nagpatuloy pa rin si Joshua. Kahit na napakayabang nitong request na ito ng Ephraim at Manasseh. So sabi niya, sa verse 18, you are a numerous people, 17 pala. You are a numerous people and have great power. You shall not have one allotment only, but the hill country shall be yours. For though it is a forest, you shall clear it and possess it to its farthest borders. Tapos pakinggan niyo yung huling sinabi ni Joshua. For you shall drive out the Canaanites, though they have chariots of iron and though they are strong. You shall drive out, sabi ni Joshua. The hill country shall be yours. Ano ibig sabihin ng shall? Katiyakan niyo. Hindi niya sinabing if. Sabi niya, you shall. Bakit? Alam ni Joshua na ang kapangyarihan ng Diyos ay nasa likuran nila at kayang-kayang talunin ng Diyos ang kahit na sino dun sa mga bansang yun. Ang problema nila, natakot sila. Tinamad sila. Naging swapang sila. At naging entitled. Mga kapatid, alin sa mga ito ang humahad lang sa inyo? Alin dito? Pagsuway sa utos ng Diyos? Ano ba ang sabi ng Diyos? Read your Bible, pray every day. Simple, di ba? Ito ang salita ng Diyos, sabi sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. All scripture is God-breathed and is profitable for reproof, for rebuke, for correction, and for building and equipping the man of God unto maturity. Ito po, utos niya yun. Sumusunod ba tayo? Sabi niya, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. Sumusunod ba tayo? Alam niyo kanina sa family conference, sino sa inyo ang nandito kanina? Uy, alright. Nakita niyo naman kung anong numero ang binibigay ng Panginoon sa atin. Tapat ang ating Diyos. Nakita niyo ba kung ilan yung nanalangin para tanggapin si Kristo sa pamamagitan ng Ortigas Community Outreach? Nakita niyo na ba kung gaano kalaki yung attendance natin, kung anong inilaki, at kung gaano kadaming tao ang ating binaptismohan at naging miyembro ng GCF? Nakita niyo na ba ang katapatan ng Diyos sa atin? Pero kung minsan, hindi tayo sumusunod. So ang problema niyo ba yung pagsuway o yung pagkawala ng kasayahan sa kanyang ibinigay na sa inyo? Marami na siyang ipinagkaloob sa inyo pero hindi pa rin kayo kontento. Si Paul sa Philippians 4, sabi niya, I have learned to be content. Kahit na daw mahirap siya at wala siyang makain, kahit na marami siya at marami siyang hawak na pera, kahit na ano pa ang kanyang sitwasyon sa buhay, I have learned to be content kasi enough na sa kanya si Kristo. Tayo ba ay ganun? O ang problema natin yung pagkawala ng kasayahan sa kanyang ibinigay na sa atin? O baka naman ang problema natin ay yung pangatlo, pagdududa sa kasapatan niya.
Tingnan natin yung magandang ehemplo. Alam niyo, ang Panginoon, lagi niya tinutupad ang kanyang salita, ang kanyang mga pangako sa atin. Dahil nais niya ang pinakamabuti para sa atin. Ang kanyang karakter ay hindi nagbabago, ang kanyang katapatan ay hindi nagmamaliw, ang di katulad ng ating pananampalataya na madalas ay nanghihina. Pero tignan natin yung example ng 5 babae. The daughters of Zelophehad. Napakahirap ng pangalan ng mamang yun, ano? Chapter 17, verse 3. Si Zelophehad, the son of Hefer, son of Gilead, son of Machir, son of Manasseh, great-grandson ni Manasseh. Merong 5 daughters, no? Si Mala, si Noah, si Hogla, si Milka, si Tirsa. Nag-rhyme lahat, no? 5 daughter niya. Pero parang hindi masyadong maganda yung pangalan, ano? Diba? Kasi napakaganda mo nga, pero pangalan mo Hogla. Ay, hindi bagay. Hindi ko alam kung ano itsura nitong mga to. No? Pero naging tapat ang Diyos sa kanila. Sa Numbers 27, verses 1 to 11, lumapit sila kay Moses. Sabi nila, namatay na yung father namin. Namatay na yung father namin, si Zelophehad. Doon sa ilang. Hindi siya kasama sa nagrebelde sa pamumuno ni Moses, pero namatay siya para sa kanyang kasalanan. Ngayon, wala kaming mana kasi ang lalaki lang ang binibigyan ng mana noong araw na yon. Ang babae walang mana. Ang babae ni hindi binabanggit sa genealogy. Ang babae gamit lang. Ang babae pwedeng ibenta, pwedeng maging ari-arian. Ganon ka grabe ang kultura noon. Pero dito, ang ating Panginoon naging tapat sa kanila. Ito ang mga determinadong angkinin yung pangako. 2 ang pinangakuan ng Diyos, di ba? Noong una si Caleb. Si Caleb, hindi natin nahalata, hindi masyadong nakikita. He's the son of the Jepune. He is a Kenizzite. Yung mga Kenizzites po, hindi po Israelita. Sa Genesis 15, isa siya po sa mga Canaanite or mga other nations na hindi kasama sa Israel. So may ninuno si Caleb na hindi Israelita. Therefore, si Caleb ay Hentil. Pareho natin. Pero mabait at tapat ang Diyos sa isang Hentil na naging tapat sa Kanya. Ito naman mga taga-anak ni Zelophehad, itong 5 daughters, na lahat ang ending ng pangalan nila. Pinagtanganan nila ang pangako ng Diyos through Moses. Nabibigyan sila ng lupain. At kanilang tinanggap. Chapter 17, verse 4. The Lord commanded Moses to give us an inheritance along with our brothers. So according to the mouth of the Lord, He gave them an inheritance among the brothers of their father. Nakikita ninyo, sa isang hentil, naging mabuti ang Panginoon dahil sa kanyang katapatan sa kanya. Napaka-comforting po yun para sa atin ng mga hentil. At sa mga babae na hindi pinahahalagahan ng kultura noon. Naging tapat ang Diyos sa kanila. At kanyang itinaas sila. Sila ay mapapariwara kung hindi sila bibigyan ng lupa. Wala silang magiging kabuhayan. Alam niyo, mga babae noon, hindi pinag-aaral, hindi tinuturuhan ng kahit na ano. Ang babae nga kasi ay parang pag-aari lang. Pero hindi sa Diyos. Importante ang mga kababaihan sa Diyos. Sa buong scriptures, alam niyo kung minsan nakikriticize tayo mga Kristiyano, kayo mga male chauvinist kayo. Kasi ang sinasabi ninyo, kailangan ang head of the family, ang lalaki. Kailangan ang pastor, lalaki. No? Kasi yung mga verse na 1 Timothy 2:11, let a woman learn quietly with all submissiveness. I do not permit a woman to teach or to exercise authority over a man. Rather, she is to remain quiet. So akala ng ibang lalaki, hindi kayo pwedeng magsalita sa church. Kailangan quiet. Hindi nila alam yung salita ng quiet na yon. Ang translation nun, peaceable. So in other words, pwede kayong magsalita, pero peaceable. Kaya lang kuminsan, yung mga babae, hindi peaceable magsalita. Di ba? Sino dito ang may asawa
na hindi peaceable magsalita. Huwag ninyo taas ang kamay nyo, baka kayo'y mapahamak. No? Pero ako, ang mami ko nasa langit na. No? So sana hindi niya ako kidlatan. Pero ang mami ko talagang talakatero. Hoy! Gising na kayo! Mauuli kayo sa eskwela! Papasok na naman kayo, may baon na naman ako ibibigay. Ganyan ang nanay ko. No? O talagang pag pinakinggan mo, maririndi ka. Hindi siya peaceable. Yung mga babae noon siguro ganun. Kaya sabi ni Paul, you should be peaceable. Not completely silent. Kasi iba ang word sa Greek for completely silent. Hindi yun ang ginamit ni Paul doon. Ito pa ang isang sinabi ni Paul. Baka hindi nyo nahalata. Let a woman learn. Ang nakikita lahat ng iba, let a woman learn quietly. Yung quietly ang nakikita ng karamihan. Ang hindi nila nakikita yung let a woman learn. Nung panahon na yun, bawal ang woman to learn. Bawal ang woman to study. Bawal ang woman na magkaroon ng mana. Pero ang Panginoong Diyos, itinaas ang kababaihan. Itinaas ang mga hentil at hindi purong Israelita. At sila ang binigyan ng mana. At sila ang nakakamit ng kanilang mana. Tayo ba ay determinado rin na mabuhay ng ganap sa ilalim ng katapatan ng Diyos? O tayo ba ay hinahadlangan ng ating pagsuway sa kanyang mandato at utos sa atin? Ng ating pagkawalang kasiyahan sa kanyang ibinigay na sa atin? Ng ating pagdududa sa kanyang kakayahan? Tayo ba ay determinado rin, katulad nitong 5 anak ni Zelophehad, na angkinin, makamit ang atin na dahil sa grasya at kagandahang loob ng Diyos. Sa huli mga kapatid, namuhay ang Israel ayon sa kanilang sariling kagustuhan. Si Ephraim at si Manasseh ay isang example lang ng hindi pagsunod ng Israel. Pagdating sa Book of Judges, huwag ko kayong mag-alala. Pagkatapos po ng Joshua, ang Joshua po very encouraging, di ba? Napaka-mighty ng ating Panginoon. Napaka-gracious ng ating Panginoon. Hindi natin naaralin kaagad yung Judges. Dahil sa Judges, malulungkot kayo sa nangyari sa Israel. Dahil sa sarili nilang kagustuhan at ayaw nilang sumunod sa Diyos, ayaw nilang masaya sa Kanyang ibinigay na sa kanila, pinagdudahan nila ang Kanyang kakayahan dahil doon sa 3 bagay na yon. In the end, ang Northern Kingdoms, 10 tribes po yun of the Northern Kingdom, kasama po doon si Manasseh at si Ephraim. Silang lahat ay na-exile sa Assyria, mga 734 BC. Makikita niyo po yun sa 1 Kings, 2 Kings. Southern Kingdom, si Benjamin at si Judah, hindi din sila ganon. Sila hindi rin naging tapat sa Diyos. Sila ay sumuway, hindi naging masaya sa kanilang natanggap, at pinagdudahan din nila ang Diyos. Ano nangyari sa Southern Kingdom? Mga 586 BC, sila ay sinakop ng Babylon. Sa Southern Kingdom po nagmula si Daniel at yung kanyang mga kaibigan. Sila ay naging exile dahil sa kanilang hindi pagsunod sa Diyos. Hindi lang nila hindi nakamit ang Promised Land, pinalayas sila ng Panginoon sa Promised Land. Hindi po nangangahulugan na mawawala ang ating kaligtasan. Baka isipin nyo, pag hindi ako sumunod, mawawala ang aking kaligtasan. Hindi po, ligtas na po tayo. Kung kayo po ay born again, hindi po kayo pwedeng i-unborn again. Pag ipinanganak na kayo, hindi kayo pwedeng ibalik sa bahay, sa sinapupunan ng inyong ina. Kayo po'y ligtas na, pero hindi nyo may enjoy ang fruits ng inyong kaligtasan. Kung kayo ay susuway sa utos ng Diyos, hindi magiging masaya sa Kanyang ibinigay na sa inyo at pagdududahan ninyo ang Kanyang kakayahan. Gayahin natin yung mga daughters ni Zelophehad. Kuminsan,
Kailangan mawala ang isang bagay para natin makita ang halaga nito. At ang Israel, nakita nila ang halaga ng kanilang lupain. Pero mula AD 70 hanggang May 18, 1948, wala sila sa lupain. Binalik sila ng Panginoon noong 1948. Hanggang ngayon, hindi pa nila makuha kanilang lupain. Hanggang ngayon, hirap na hirap silang labanan ang mga Palestino. Ang mga Palestino, ang sabi nila, ay ang mga Philistine. Sinong hindi pinaalis? Mga Philistine. Sinong kalaban nila ngayon, hanggang ngayon? Mga Palestino. Nakikita ninyo ang resulta ng hindi pagsunod sa kalooban ng ating Diyos. Ibigay nawa sa atin ng Diyos ang patuloy na pagtitiwala sa Kanya sa harap ng mga hamon natin sa buhay upang ating ganap na makamit ang Kanyang mga pangako sa atin. Tayo po'y tumayo at tayo mananalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa mensahe na ito na iyong pinarating sa amin sa pamamagitan nitong kwento na ito tungkol sa hindi pagsunod ng Ephraim at Manasseh. Dahil sa kanilang ginawa at dahil sa hindi pagsunod ng Israel sa inyo, sila po ay pinaalis ninyo sa lupang pangako. At hanggang ngayon, hindi pa nila lubos na makuha ang pangako na dapat ay kanila na. Dahil hindi sila naniniwala sa iyong Mesyas, kanilang tinalikuran ang inyong kaligtasan. At kaya ngayon, ganyan pa rin ang kanilang kinalalagyan. Ito po ay larawan para sa amin, Panginoon, kung hindi kami susunod sa inyong mga utos sa amin na nasa iyong salita. Kung hindi kami masasayahan sa mga ibinigay mo na sa amin, at marami ka nang ibinigay sa amin, Panginoon. Kung kami ay magdududa sa iyong kakayahan na bigyan kami ng kagalakan sa buhay na ito kahit sa gitna ng aming mga paghihirap. Nawa, Panginoon, maging katulad kami nung 5 babaeng yaon at ni Caleb, siyang hentil at mga babae, na iyong itinaas dahil sa kanilang pagkapit sa inyong pangakong pagliligtas sa kanila. Nawa, Panginoon, yan ang aming maging halimbawa. At ngayon, tanggapin ninyo ang basbas at pagpapala ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, ang kagandahang loob at pag-ibig ni Kristo Jesus at ang gabay at pakikipisan ng Diwang Banal magmula ngayon at magpasawalang hanggan. Amen at amen. Magandang hapon po. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.